Salamat sa pag-introduce. Yun lang, na bisto tayo doon sa mga biyahe natin na akala niya siya lang yung natatakot sa weather. Hindi lang ako nagpapahalata, pero nanginginig pa rin yung lamang ko. Pero hindi na bale. Hindi na po bale. Dahil isa sa pinakamalaki at makabuluhang karangalan bilang isang Pangulo ay ang buuhin ang naging pangarap ng milyong-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mabura ang inyong mga utang. Yan po, ang kaya po, kahit na may ulan, kahit na may bagyo, kahit na may sakit, dadating at dadating po kami dahil wala nang nagbibigay. Wala nang magbibigay ng mas kasiyahan sa aming nagsiservisyo publiko ang nagagawa at matutulungan kayo pong lahat. Ang House Deputy Speaker and Las Piñas Lone District Representative Camille Villar na palagay ko po sa darating na ilang linggo, ilang buwan, makikilala ninyo ng mabuti na ang ating congresswoman, alam niyo po, kilala ko po si Congressman Camille. Hindi ko pa nasanay na Congressman Camille ang tawag ko sa iyo. Pero si Congressman Camille, bata pa yan, kilala ko na yan. Kaya malakas ang loob ko nung sinama namin sa line-up ng senador. At sa darating nga ng ilang buwan at ilang linggo ay makikilala ninyo ng mabuti at makikita rin nyo po ang aking nakita, gaano kagaling, gaano kasipag, gaano kabait yung batang yan. Congresswoman Camille Villar, Tarlac 1st District Representative Jaime Eduardo Mark Cojuangco. Alam niyo po si Jaime, siya nga ang pinaka-tawag namin po dyan sa House of Representatives, yung Benjamin. Ang Benjamin ngayon ng House of Representatives, itong si Jaime. Batang-bata pa, kayang-kaya na niya yung trabaho niya. Ang Special Envoy to UNICEF, siya po ang nag-aalaga, siya po ang nakikipag-ugnay sa United Nations tungkol sa ating pag-aalaga sa ating mga kabataan. Special Envoy Nikki Luis Prieto Chodoro. Tarlac, ang ina ng lalawigan ng Tarlac, po Provincial Governor Susan Yap, Paniki Municipal Mayor Leonardo Rojas, at lahat ng ating mga elected officials ng lalawigan ng Tarlac at ng bayan ng Paniki, at kagaya ng aking nabanggit, ang pinakamahalaga na ating bisita ngayon, nakikipaglahok dito sa ating counting seremonya, kayo po ang ating agrarian reform beneficiaries. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, aking mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga Tarlakenyo at Tarlakenya. Hindi na ako mamarunong na magbati ng Kapampangan dahil talagang matatawa na lang kayo pag narinig nyo kung sumubok na Kapampangan. Ngayon, dagiti kailyak nga Ilocanos na imbag nga bigat yu amin. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo dito sa ating pagtitipon sa kabila ng medyo masama na panahon. Hindi ako nagulat na nandito pa rin kayo dahil ganito naman talaga tayong mga Pilipino. Hindi basta-basta napapatinag. Kailangan lang na magdoble ingat dahil sa ulan. Madulas ang kalsada, malakas ang hangin dulot ng bagyong Hulyan. Bagamat may bagyo,
Ako po ay masaya sa araw na ito sapagkat kasama natin ang mga nagpapaunlad sa sektor ng agrikultura sa ating bansa, ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo araw-araw para masiguro na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain. Alam namin na bago ninyo maani ang inyong mga pananim, kinakailangan ninyo ng lupang matataniman. Noong pagkaloob na sa inyo ang mga lupang sakahan sa ilalim ng reformang pang-agraryo, ang naging pangamba ninyo naman ay ang pambayad sa lupang ipinagkakaloob. Kaya ngayong araw, sa bisa ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Reform Emancipation Act na nilagdaan ng inyong abang lingkod noong nakarang taon, burado na po ang inyong pagkakautang. Narito po kami ngayon kasama ang mga opisyal mula sa Department of Agrarian Reform at mga iba't ibang mga opisyal, mga Register of Deeds, pati yung Land Bank ay kasama dito sa programang ito. At nandito po kami upang ipagkaloob ang mga Certificate of Condemnation and Release of Mortgage o tinatawag natin na COCROM. Sinasagot at inaalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan. Ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po burado na. Para po sa mga taga-Tarlac, higit sa 4,600 COCROM ang ipapamahagi natin sa 3,500 na agrarian reform beneficiary. Ito ay katumbas ng higit sa 124 bilyong pisong halaga na amortisasyon na buburahin na natin. Katulad po ni Ginoong Mario Velasco na mula sa Bantog, Karikutan, Lapas at isa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Ayon po sa kanya, siya po ay ilang dekada nang nagsasaka, nadala ang hamon ng araw-araw na pangangailangan at ang mga iba't ibang gastusin. Sa haba rin ng panahon na siya ay nagtatanim, ang pinakamabigat na pasanin ay ang utang na tila ay tanikala sa lupang sinasaka. Sa pamamagitan po ng programang ito, hindi na kailangan pang alalahanin ang amortisasyon. Ang pera na nakalaan sana rito ay maaari na ninyong pong gamitin sa pang-araw-araw at ibang pangangailangan sa inyong pagsasaka. Wala na po kayong alalahanin. Maging ang mga susunod pang magmamana ng lupang inyong sinasaka. Ngayon po ay may panibagong pagkakataon na kayo upang maunlad ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga pamilya. Naunawaan po ng pamahalaan ang karanasan ni Mario at ng iba pa nating mga magsasaka, kaya batid ng pamahalaan ang halaga ng programang ito upang mabawasan ang gastusin at lalong makatulong pa sa ating mga agrarian reform beneficiaries. At sa amin din naman, ni Secretary Conrad Estrella, hindi po ito ordinaryong programa ng pamahalaan. Sa katunayan po, ito po ay sinimulan ng aking ama, si former President Ferdinand Marcos Sr., at ang lolo naman ni Secretary Estrella na si Secretary Conrado F. Estrella Sr. Kaya naman, nung ako ay binigyan ninyo ng pagkakataon na maging Pangulo, hindi ako nagdadalawang isip. Tinawag ko kaagad si Secretary Conrad. Unang-una, linagay ko siya kaagad bilang Agrarian Reform Secretary. Dahil alam ko, kabisado niya, alam niya yung trabaho na yan. Dahil bata pa kami, wala pa kaming hawak na posisyon, ay pinag-uusapan na niya, pinag-aaralan na niya, dahil nga sa lolo niya, ang lolo niya ang nagpalaki sa kanya. Ganun din sa akin.
Kaya kaagad, tinawag ko siya at sinabi ko, ituloy na natin ang nasimula ng ating mga ninuno. Para po sa inyo, ang araw na ito, para po sa inyo, mga minamahal naming benepisyaryong magsasaka. May isa lamang akong hiling sa inyo. Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikauunlad ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubok. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sanang paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Higit pa nating pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala kung mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Muli, mag-iingat po tayong lahat. Ating pong ipatuloy ang binabantayan na bagyong Hulyan at handang magbigay ang pamahalaan ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mga agrarian reform beneficiary. Mabuhay ang Tarlac. Mabuhay ang bagong Pilipinas.